Nasa huling taon si Astrid sa kolehiyo nang makilala nito si Harry, isa ring Pilipino at taga San Pablo, Laguna. Isa-isang student exchange sa Australia. Matanda lang sa kanya ng 1 taon. Magandang lalaki at matalino at masugid sa panliligaw sa kanya. I am not in love with you, Harry. I hope you understand. But when we can be friends, paano mong nasasabing hindi mo ako mahal gayong hindi mo pa naman nararamdamang magmahal, Astrid? Wika ng binata. You're wrong, Harry. Ginagap ni Harry ang palad niya at ikinulong niya sa sarili nitong mga palad. Give yourself a chance to fall in love with me, Astrid. I promise I'll make you happy. Napilitang sagutin ni Astrid si Harry. At totoo sa sinabi nito'y walang masabi ang dalaga sa boyfriend. Maalalahanin ng binata at mabait, kasundo ito ng mga magulang niya. 4 na buwan na silang magkasintahan ang ipahayag ni Benedict sa mag-ina nito na tapos na ang kontrata nito sa Australia at babalik na sila sa Pilipinas upang doon hintayin ang panibagong assignment. No problem, ma'am, ani Harry. 1 taon din lang naman ako rito sa Australia. Baka mauna nga lang kay sa akin ng 2 o 3 linggo. In no time at all, nasa San Ignacio ako. 2 hours or more drive lang yun mula sa amin. Sa Pilipinas na lang tayo magkikita uli kung gayon, Harry, ani niya. At nang yakapin at hadkan siya ng kasintahan na hindi siya tumangi. Subalit nang tila lumalalim ang halik nito'y banayad niya itong itinulak. Harry, baka may makakita sa akin. Isang marahang tawang pinakawala ng binata. The park is deserted, han. Wika nito at muli siyang hinatyan. Astrid closed her eyes submissively at tumugon din ng halik. She was trying too hard to concentrate on the pleasantness of these kisses. Hindi rin niya inawat ang paglilikot ng kamay ng kasintahan sa ibabaw ng makapal niyang sweatshirt. Kung hindi dahil sa isang mukhang biglang lumitaw sa kaisipan niya, mabilis niya itong itinulak at tumayo. Let's go home, Harry. Ani niya at inayos ang sarili. Isang napakalalim na hininga ang pinakawala ng binata at tumayo na rin. Tinig ng ina nagpabalik sa isip ni Astrid sa kasalukuyan. Bakit narito ka sa beranda, iha? Malamig ang hangin. Hindi ka ba nagiginaw? And where's Kiel? She sighed. Umalis na siya, mami. Lumakad siya papasok sa pinto at nilampasan ng ina. I feel like dancing, mami. Palitan mo ang lumang musika ninyo ng rock. Bakit hindi mo nalang dalhin sa talyer yung scooter mo, Astrid? Si Karina sa anak nang makita itong isa-isang tinatanggal ng dalaga ang mga pyesa ng scooter. Mami, kaya ko ito. Bakit ko pa dadalhin sa talyer? Tuloy siya sa pagkakalikot sa sasakyan. Sabi ng yaya, maming mo'y walang gumamit niya sa nakalipas na 4 na taon. Baka puro kalawang ng lahat ang mga tornilyo niya at pati makina. Kaya nga nilalangisan ko. Aniya, ang buong pansin ay nasa makina ng scooter. Dati ko namang ginagawa ito noon, ma'am. At saka umaandar naman. Pupugak-pugak nga lang. Siya, ikaw na nga ang bahala. Iiling-iling na sabi ni Karina. Narito naman kasi ang daddy mo maghapon kahapon ay hindi mo pinagawain. Hindi na sinagot ni Astrid ang ina na bumalik sa loob ng bahay. Pinagpatuloy ang ginagawa. 15 minutos na marahil siyang nakatalungko sa harap ng scooter niya at tahimik na gumagawa. Then deep and resonant voice shattered the silence. Wala ka pa rin ipinagbago. Pati trabaho ng lalaki gusto mo pa rin gawin. Kiel, bulalas na yung maliwan ng binatang nakasandal sa posting kahoy ng picket fence nila. Nakangiting humakbang palapit si Kiel. O baka naman nagtitipid ka lang. Sasagutin ko na ang pampatalya mo. Hindi agad siya nakasagot. Napatayo nang wala sa loob. Ito ang 2 araw mula na mag-usap sila sa party ng mga magulang. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Kani-kanina lang ay nag-iisip siya kung sa panong paraan niya muling malalapitan si Kiel. At heto sa harap niya ang binata, bagong paligo, mamasa-masa pa ang buhok, mga sul-ngasul ang mukha sa hinang bagong ahit. He was gorgeous. How could Marina let him for another man? May trabaho ka ba? Tumaas ang kilay niya sa pabirong tanong para sagutin mo ang pagpapatalyar ko. Ngumisi si Kiel. Hindi ba kasama sa naichismis sa'yo ng mama na definitely ba ko a month ago? Kaya nga alam kong wala kang trabaho. She couldn't hide her smile. I'm newly employed, sweetheart. Yesterday, pinadala ko na ang resignation ko through the net. Humahakbang ito palapit habang nagsasalita. Chief Engineer sa Textile Mills. Inalok ni Tito Rigo sa akin ang trabaho matapos ipasa ni Papa ang resume ko. Nag-retire na nga pala ang Papa. Pati ito Arnold still young. Masatanda pa nga ang dada. Bawal sa milang magkamag-anak kahit pasabihin doon na tumanda ang Papa at magkaibigang matalik sila ni Tito Rico. Nagbigay da ng Papa sa akin kaysa nga naman bumalik na naman ako sa Maynila kayong may trabaho naman dito. Isa pa mas gusto niya mag-business. Oh, she showed some interest. Hindi pa sila ganong nagkakausap ng tita Senny niya. Besides skills talking, gusto niyang isipin yun ng unang araw na lumabas ito
mula nang tumalikod si Marina sa kasal nila. Hindi mo siguro alam na iyong lupa namin sa Sangandaan sa boundary ng Trinidad at San Ignacio ay pinayatayuan ng papa ng gasolinahan. Franchiser, alam mo na. 4 na buwan pa lang mula nang mag-resign ng papa sa mill but the site construction started earlier. Ang nakuhang pera at kaunting ipon at ang pinagbilhan sa ilang ektaryang lupa ay ginamit sa pagpapatayo ng gasolinahan. Bago lang pero mabilis ang pick-up, lumalakas. Iyon ang pinagkakaabalahan ng papa. I'll assist him kapag off ako sa mill. Ngumiti siya. Why, I'm glad, Emil Santa Romana, malilibre ako sa gasolina. Isang malakas na tawang pinakawala ni Kel. Inabot ang mukha niya at pinahid ang kamay ang grasa sa pisngi ng dalaga. Kuripot ka pa rin, kitang-kita dyan sa pinaggagawa mo. Itinago niya sa tawang kakaibang nararamdaman sa pagdampi ng palad ni Kel sa mukha niya. I'm sorry, sweetheart, wika nito makaraan. I've been unreasonable this last few days at pati na rin dun sa hindi ko pagsagot sa mga tawag mo nang dumating kayo. When you arrived, that was also the day I received Marina's letter up. I understand, Kel. Agap niya. Hindi niya gustong marinig ang tungkol sa kataksilan ni Marina. Pinagpapasalamat na kay daling nakarecover ng binata sa nangyari. Well, at least you're back in circulation. I'm glad she's mine. So, hindi ba kailangan ng Tito Arnel ng sekretary sa gasolinahan? Umangat ang mga kilay ni Kel. Come to think of it, hinagot nito ng tingin ng dalaga. Sa short shirt at midriff blouse, kailangan ko nga pala ng gasoline guard at tamang-tama yung suot mo. Ang daming lalong customers ng papa. Ganon? Itinaas niya ang kamay na puro grasa at ipinaid din sa mukha ng binata na sinabayan ng tawa. Mix, ako masi ang aabutan ng binata subalit nakatakbo na siya sa back garden habang tumatawa. Humabol si Kel mula sa balkonahin ay hinto sa pagdadala ng maiinom no. Salak si Karina nang makita ang dalawa na tila mga batang naghahabulan patungo sa dalampasigan. Palabas na mula sa supermarket si Astrid nang makarinig ng tawag. Astrid! Crisanto, ikaw nga ba, Astrid? Nakatawang lumapit ang lalaki. Abay ang laki ng iginanda mo, para kang modelo sa tindig. Umikot ang mga mata ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay nakarinig ako ng papuri mula sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa dating kabarkada, kumusta ka na? Mamang-mama ka na. At gwapo, nakatawang dugtong ni Crisanto. For fetish sake, Astrid, mahirap bang sabihin yun? Kahit no hindi mo ako napuri She laughed, so we have the same sentiments, huh? Bakit ka nga pala narito ngayon? Balita ko'y Makati-based ka na. Yap, sa isang advertising agency. Pero alam mo na, weekend sa ang obligasyong dalawin ng minamahal sa buhay. Pabirong sagot nito. Astrid, Pia, masaya niyang sinalubong ng halikang kaibigan. Sa nakalipas ng mga taon ay nagsusulatan pa rin sila. Lumapit dito si Crisanto at inakbayan ng babae possessively. Nagpataas ang kilit niya. Hindi mo isinulat sa akin na kayo na? Natatawa niyang ako sa kay Pia at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Isusulat kong talaga pero nandito ka na Nakatawang sagot ni Pia. Wala, ginayuma ako. Sinabayan niyo ni Crisanto ng kibit ng mga balikat. Sira, kinurot ni Pia sa braso ang nobyo. Buti nga pinatulan kita. Ang palikero mo. Palikero? Really, Crisanto, marunong ka na bang lumapit sa babae ngayon? Tuloy sa paninokso si Atrist. Paano mo niligawan ang kaibigan ko? Dinaan ko sa bilis, natatawang sagot ni Pia. May kasama ka ba? Tanong ni Crisanto na gustong pumarada ang Wrangler jeep ni Kel sa tapat nila. Kumaway sa kanilang binata ng makauba ng sasakyan. Lumapit sa kanila. Pare, kumusta na? Ani Crisanto na kinamayan si Kel. Heto mag-paperman na marahil dito sa atin. Si Pia ay hindi nakatiis na di bumulong kay Astrid. Kayo na ba sa wakas? Natutuwa kung hindi natuloy ang kasal nila ni Marina. Marahang awat niya sa kaibigan na sinamahan ng banayad na siko sa tagiliran nito. Kaya may naroon ang di matingkalang kasiyahan sa dibdib. Sana nga'y tuluyang makalimutan ni Kel si Marina sa pamamagitan niya. Sa loob ng nakalipas na 2 linggo ay malimit silang magkasama ng binata at parang walang mga taong namagitang hindi sila nagkita at parang walang Marina na dumating at nawala sa buhay nito. Balik sila sa dating tinginan maliban sa pagkakataong ito'y may reserbasyon. Mga dalaga't binata na sila. Nasundan ang pikikita nila ni Pia. Nagkayayan sila na manood ng sine sa bayan. Palabas na sila nang matigilan siya sa nakita. Si Marina yan, di ba? Ani Pia na sinundan ng hinayo ng mga mata niya. Napatango nang wala sa loob si Astrid. Siya nga. May asawa na ba yan? Balita ko'y nagtana na iyan kaya hindi natuloy ang kasal nila ni Kiel. Wala akong alam, Pia. Sino ba ang sinamahan niya? Ewan ko ba? Baka taga Maynila, doon naman naglalagi iyan
Ngayon nga lang yata na uwi iyan. Baka dumadalaw lang sa mga magulang niya. Hindi naman malaki ang tiyan, pero preggy dress ang suot. Ewan natin, baka excited na makapagsuot ng damit pang buntis. Hindi niya alam kung saan galing ang takot at kaba na biglang bumangon sa dibdib niya. Ngayon na lamang ang gulat ni Astrid nang pagdating sa bahay ay abutan niya naghihintay sa kanya si Harry. Sa kanalaklipas na 2 linggong mahigit ay hindi sumagi sa isip niya ang kasintahan. Hay! Nakangiting sa lubong ng binata at ginawaran siya ng halik sa mga labi. Akala ko'y gagabihin ka. Sabi ng mami mo manood ka raw ng sine kasama ang kaibigan mo. Wala sa loob siyang tumango. Kailan ka pa dumating? Dito sa Pilipinas. Walang siglang tanong niya at naupo sa katabing sofa. 4 days ago. May tinapos lang ako sa universidad bago ko hinanap itong inyo. Hindi naman pala mahirap hanapin, Han. Muli siyang tumango. How was your flight? Bakit tila napakatamlay mo? Hindi ka ba natutuwang makita ako? I'm glad of course. Tumayo siya. Ipaghahanda kita ng maiinom. Hinawakan siya ni Harry sa kamay at muling hinila pa upo. Nabigyan na ako. At mas gusto kong nasa tabi ng kitahan. At kinulong siya nito sa mga braso. At hinatkan. I terribly miss you, honey. Bulong nito. Did you miss me too? Of course, she lied. Kinausap ko na ang mga magulang ko tungkol sa atin. Pahayag silang magpakasal na tayo. Biglang kumawala si Astrid. Kasal? Yes, Han. Doon din naman ang tuloy natin, diba? Bakit patatagalin pa? Nalilitong umiwas ng tingin si Astrid. Hindi pa ako handang mag-asawa, Harry. Isa pa'y wala ka pa namang trabaho. Bagyang natawa si Harry. May nakahandang trabaho sa akin sa kumpanya ng daddy, Han. Muli siya nitong kinabigat niya. At iyon ang inabutan ni Kel nang sumungaw mula sa nakabukas na pinto ng kabahayan. May bisita ka pala. Mabilis na kumawala si Astrid. Nanlaki ang mga mata. Parang batang nahuli na pang-uumit ng candy sa candy jar. Hindi niya maintindihan kung bakit agad ang pagbangon ng guilt sa dibdib niya. Mag-boyfriend sila ni Harry at magkibilan lang sila ni Kel. Sino siya, Han? 2 beses siyang tumikim bago niya nagawang ipakilala sa isa't isa ang 2 lalaki. Nagkamayam nga ito ng tingin ay parehong nagsusukatan sa isa't isa. Pagkatapos makipagkamay ay nagpaalam na rin si Kel. Hindi na ako magtatagal. May bisita ka pala. Ni Kel na walang emosyong tinig at nagtuloy-tuloy na lumabas. Ipinako ng dalaga ang sarili sa sahig upang huwag sundan ng binata. Walang kibong na upong muli sa sopa. Si Harry ay nagdududang pinagmasdan ng kasintahan. How long have you known him, Han? Forever, she whispered. Hanggang sa makalis si Harry ay hindi niya maibigay ang pagsangayong hinihingi nito na pakasal na sila. Nang gabi ngayon ay tinawagan niya si Kel sa kanila subalit wala ang binata. Hindi rin siya nito pinuntahan ng sumunod na araw. Nagpasya siyang sa day nito sa kanila ng bandang hapon. Tiyak niyang nakauwi na ito mula sa mill. Pagka-uwi galing sa pabrika ay umalis din agad iyan si Mrs. Santa Romana. Nasa gasolinahan po ba? Natitiyak kong wala dahil katatawag lang ng Tito Arnel mo at siya rin ang hanap. Babalik na lang ako, tita. Bumukas ang disappointment sa mukha niya at ako mang tatalikod subalit hinawakan siya ng nakatatandang babae sa braso. Nagbalik na si Marina Astrid. Nanlulumong napatango si Astrid. Tinanaw mula sa salaming bintana ang bahay ng mga magulang nito sa dulong kalye. Naroon ba si Marina ngayon at magkasama ni sila ni Kel? She didn't want to entertain the thought. Nakita ko pa nga si Marina kamakailan sa bayan. Napailing si Mrs. Santa Romana. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang makipagkita ni Kel sa babaeng yun. Napatingin siya rito. Nakipagkita nga ba si Kel kay Marina? At nagdadalang tao nga ba ito? Si Kel ba ang ama? O ang binatay tiyak na madali na nitong mapapatawad si Marina bukod pa sa mahal ito ni Kel? Bakit po may kailangan silang pag-usapan? Nanginginig ang tinig niya. Wala na silang dapat pang pag-usapan. Nang umurong siya sa kasal ay tapos na ang lahat. Galit na wika ng matanda at sa prantik kong tinig ay, Astrid, kung mahal mo talaga ang anak ko, gumawa tayo ng paraan para makasal kayo. Makasal kami? Nagugulo ang tinitigan niyang matandang babae. Tisa Sen, hindi ko kami magkasintahan ni Kel. Paano kami magpapakasal? Hindi mahirap gawa ng paraan niyan iyan. Wika nito sa seryosong tono. Sumunod ka lang sa iuutos ko sa'yo at makakasal kayo ni Kel. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa gustong ipahiwatig ng nakatatandang babae. At alam kong umiibig ka sa kababata mo, Astrid. It was said with certainty. Hindi ko, huwag kang magkaila, Astrid. Babae rin ako at alam kong may damdamin ka sa kaibigan at kababata mo noon pa man. Diretso ang sabi nito. Namumulang mukhang nagyuko ng ulo si Astrid. She was at loss. Matagal na nitong alam na mahal niya si Kel at ngayon ay ang suwestyo nitong makasal sila ng kababata. Wala siyang maisasagot. Ayokong balikan pa niyang babae ngayon. Niloko na niyang minsan si Kel
at binigyan ng kahihiyan ng pamilya namin. Kung hindi ka dumating ay baka hanggang ngayon ay nagmumukmuk pa rin ang anak ko. Lumapit si Astrid sa nakatatandang babae at tumabi rito. Tita, may isip naman po si Ken. Isa pa'y mahal niya si Marina. Matalino ang anak ko na ewan ko kung bakit hindi ginagamit pagdating kay Marina. Tila maiiyak nitong Sally pag huwag hinawakan sa balikat ang dalaga. Astrid, hindi rin posibleng maging matagumpay ang pagsasamahan ninyo ng anak ko kung kayo magkakatuluyan. Listen to me, tutulungan kita na mapakasal sa si Ken. Ako ang gagawa ng paraan. May boyfriend na ho ako, tita. Yes, nasabi ng mami mo. But do you love him? Naghahamong tanong nito. Muli nagyako ng ulo ang dalaga. Walang mahagilam na sagot. At ano ba ang dapat niyang gawin? Napakagandang pagkakataon para mapasa kanyang tuluyan ang lalaking minamahal. Ang kalangin niyang gagawin ay sumang-ayon sa kagustuhan ng ina ni Ken. At presto, magpapaksal sila at magiging Mrs. Ken Santa Romana siya. Pero hindi siya iniibig ni Ken. Alright, mahal siya nito. Pero pagmamahal iyon para silang nakababatang kapatid. Pagmamahal pa rin yun. Sapat upang maging pundasyon sa pagsasama nila. Pero mainam bang pundasyon ang binabalak nila upang mapakasal siya kay Ken? Subalit papayagan din Marina na magkabalikan sila ni Marina na minsan ang sinaktan ang lalaking mahal niya.